Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi po kayong nasa mabuting kalagayan. At sana ay maging maganda po ang pasok sa inyo ng taong ito. Ang kwento pong aking ibabahagi ay hindi lang tungkol sa katatakutan, kundi sa isang mahalagang aral na sa tingin ko ay dapat po nating matutunan sa ating buhay. Marahil ay guilty ang iba sa atin na may mga tao tayong hinuhusgahan base lamang sa ating nakikita o naririnig. Nais ko sanang matutunan ng mga makikinig ng kwentong ito ang hindi magandang epekto ng panghuhusga natin sa ating kapwa, lalo na't wala tayong pruweba sa mga salitang ibinabato natin sa taong hinuhusgahan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Claudio. At ito ang aking kwento. Isa akong albularyo sa maliit na baryo sa Antique. Ang kakayahan kong yun ay namana ko pa sa aking namayapang lola na noong araw ay kilalang albularya at mahusay gumamot sa mga taong kinukulam. Ngunit iba ako sa mga pangkaraniwang albularyo. Imbis na kagiliwan ako ng mga tao dahil sa aking panggagamot, ay kinakatakutan nila ako. Kinakatakutan ako sa negatibong paraan. Pinaghihinalaan kasi ako ng ilan na isa raw akong aswang. Nagsimula yon noong nagkaroon ng pagsalakay ng aswang sa aming baryo. Takot na takot lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay tuwing gabi. Naisip ko na tugisin ng aswang kahit wala akong kaalaman sa ganong gawain. Isang gabi, naaktuhan ko ang aswang na nilalapa ang mga alagang baboy ni Kapitan Emong. Sinubukan kong labanan ang aswang at nagawa ko naman siyang itaboy. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan ako ni Kapitan Emong na nasa tabi ng mga patay na baboy. Pinaghinalaan niya ako na pumatay sa mga alaga niyang baboy. At simula noon ay umikot na sa aming lugar ang hinala na isa kong aswang. Nung una ay tinatawanan ko lang yon at hindi pinapansin. Inisip ko na darating ang araw na mawawala rin yon sa isip ng mga tao. Pero ilang taon na ang lumipas at bumalik na ang katahimikan sa aming lugar. Pero ang hinala ng mga tao na isa kong aswang ay nanatili. May mga nagpapagamot pa naman sa akin, lalo na yung mga taong walang kakayahan na magpa-ospital. Mura lang kasi akong maningil sa aking ginagawang panggagamot o serbisyo. Gaya na lang ng umagang yon. Habang nag-aalmusal ako, ay napansin ko ang isang dalaga at batang lalaki na pasilip-silip sa nakabukas na pinto ng aking kubo. Nung una, hindi ko sila pinansin, pero hindi na ako nakatiis. Kaya naman, inihinto ko muna ang aking pagkain at tumayo ako sa pintuan. Sino kayo? May kailangan ba kayo sa akin? Ate, parang galit yata si Mang Claudio. Umuwi na lang tayo. Tumahimik ka nga muna dyan, Budoy. Mang Claudio, magandang umaga po. Ako po si Lisa. At ito naman po ang kapatid kong si Budoy. Mang Claudio, itatanong ko lang po sana kung naggagamot na kayo ng ganitong oras. Oh, bakit? Sino ba ang gagamutin ko? Ito pong kapatid ko si Budoy. Namamaga po kasi ang paa niya. Pumasok kayo rito at nang matignan ko ang paa ng kapatid mo.
Ate, wag na. Natatakot talaga ako sa kanya eh. Baka mamaya kainin niya pa tayo. Narinig ko ang sinabi mo, bata. Kung iniisip nyo na mayroon akong gagawing masama sa inyo, ay malaya kayong makakaalis. Maghanap na lang kayo ng ibang albularyo. Hindi ko ginagamot ang mga taong may duda sa akin. Hindi ba sabi ko sa'yo tumahimik ka na? Ikaw kasing kulit-kulit mo. Mang Claudio, pasensya na po. Huwag niyo na lamang pong intindi ng sinabi ni Budoy. Bata pa po kasi siya eh. At kung ano-ano na lang po ang lumalabas sa bunganga niya. Ikaw, Budoy, tumahimik ka na. Huwag ka na maingay. Nagagalit tuloy si Mang Claudio eh. Basta, hindi ko kayo pinipilit na magpagamot sa akin. Yun lang naman ang gusto ko sabihin. Pasensya na po talaga, Mang Claudio. Sige po. Sunod na po kami dyan. Matamis na ngumiti sa akin si Elisa, habang si Budoy naman na kanyang kapatid ay bakas pa rin ang takot sa muka. Hindi nagtagal ay nasa loob na sila ng bahay ko. Panay ang linga nila sa paligid. Pinaupo ko si Budoy. Tinignan ko ang namamaga niyang paa at nang hahawakan ko na ang paa niya ay bigla niya itong iniwas. Napailing ako sa ginawa ng bata. Ate, natatakot talaga ako eh. Dalhin mo na lang ako sa ospital sa bayan. Sige na, ate. Anong ospital ang sinasabi mo, Budoy? Magtigil ka. Wala nga tayong pambili ng bigas mamaya eh. May pa-ospital kapag nalalaman dyan. Alam nyo, kung natatakot kayo sa akin, ay umalis na lang kayo. Sinasayang nyo lang ang oras ko eh. Alam nyo bang, nag-aalmusal pa lang ako nang dumating kayo rito. Itinigil ko na ang pagkain ko para harapin kayong dalawa. Sorry po talaga. Budoy, sige na. Ipahawak mo na yung paa mo kay Mang Claudio. Bilisan mo, huwag ka na maarte. Sige na nga po. Eto na po, Mang Claudio. Hindi ko na po iiwas. Tinapunan ko ng matalim na tingin si Budoy. Nang ilipat niya sa akin ang namamaga niyang paa, ay maingat ko naman yung hinawakan. Pinulsuhan ko na rin ang kamay niya. At maya-maya pa, napailing ako. Bakit po, Mang Claudio? Alam niyo na po ba ang dahilan kung bakit po nagkakaganyan po ang paa ni Budoy? May nakita akong punso. Meron bang punso na malapit sa bahay niyo? Punso? Opo, meron po. Sa likod po ng bahay namin. Malapit po sa puno ng kamyas. Naglalaro ba ron ang kapatid mo? Minsan po. Bakit po, Mang Claudio? Ano po bang meron sa punso? Sa tingin ko kasi, pinaparusahan ng mga diwending nakatira sa punso na yon ang kapatid mo. Malamang, sinipa niya ang punso, kaya pinamaga ng mga diwende ang paa nitong batang to. Budoy, tama ba ang sinabi ni Mang Claudio? Magsabi ka nga. Oo ate. Nung isang araw kasi pinagsisisipa ko yung punso eh. Bakit mo naman ginawa yun, Budoy? Pampihira ka naman, bata ka. Paano ate? Wala kasi akong magawa eh. Saka akala ko, bahay yun ng mga langgam, kaya sinira ko. Hindi ba sabi ko sa'yo? Kung wala kang magawa at naiinip ka, ay magbasa-basa ka ng aklat. Yan, tignan mo tuloy yung nangyari sa'yo ngayon. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin. Ang kulit-kulit mo. Ano ba? Gagamutin ko ba ang kapatid mo o sisermonan mo na lang siya? Ay, sorry po, Mang Claudio. Oo nga po pala. Pero, Mang Claudio, kaya niyo po ba siyang gamutin? Susubukan ko. Kailangan ko siyang tawasin muna. Ano po? Bakit niyo po siya tatawasin? Wala naman pong putok sa kilikili si Budoy. Ibang tawas ang sinasabi ko. Sandali lang at kukunin ko lang ang mga kailangan kong gamitin. Sandali kong iniwanan ang magkapatid para kunin ang mga kailangan ko sa panggagamot. Nang bumalik ako sa kanila, ay agad ko namang sinimulan ang pagtatawas sa makulit na batang si Budoy. Habang ginagawa ko yun,
ay ramdam na ramdam ko ang takot niya sa akin. Kahit sanay na ako sa ganung reaksyon ng mga nagpapagamot sa akin, ay hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Alam ko kasi na iniisip nila na isa akong aswang. Pero wala silang mapagpilian kundi ang magpagamot sa akin. Nang matapos na ako sa pagtawas kay Budoy, ay itinabi ko na ang mga gamit ko. O ano, Budoy? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Medyo okay na po. Bigla pong nawala yung pakiramdam ko na para po akong nilalagnat. Sa mga susunod na araw, ay unti-unti nang mawawala ang pamamaga ng paa mo. Huwag ka na lamang munang masyadong maglakad-lakad at magpahinga ka. Kung lalagnatin ka ulit, magpakulo kayo ng daon ng kalabasa at inumin mo yung pinagpakuluan. At huwag ka na ulit maninira ng punso. Maraming salamat po, Mang Claudio. Ang galing niyo po pala talagang manggamot. Mang Claudio, magkano po pala ang dapat naming bayaran? Kahit bigyan nyo na lamang ako ng 20 pesos. Ganun po ba? Budoy, mauna ka nang umuwi sa bahay. Susunod na lang ako. Sige po, ate. Medyo nagduda ko nang napansin kong tila may kakaiba sa tingin ng magkapatid. Pero pinalagpas ko yun. Nang nakaalis na si Budoy, ay ngumiti sa akin si Elisa. Mang Claudio, pwede po bang makainom ng tubig? Kanina pa po kasi ako nauuhaw eh. Ganun ba? Sandali lang at ikukuha kita ng tubig. Nagtungo ako sa aking maliit na kusina. Kumuha ako ng baso at kumuha na rin ako ng inuming tubig mula sa banga. Pagharap ko ay natigilan ako dahil wala na si Elisa sa loob ng aking bahay. Natanaw ko siya sa labas na mabilis na tumatakbo. Kaya naman pala iba ang tinginan nila kanina. Plano nilang wag magbayad sa akin at takasan ako. Bakit hindi na lang sila nagsabi na wala silang pambayad? Ay nako, ang mga kabataan nga naman. Napailing na lang ako at ininom ko ang tubig sa basong hawak ko na para dapat kay Elisa. Wala namang kasing problema sa akin kung walang pambayad ang magpapagamot sa akin. Basta magsabi lang sila. Pero hindi ako umasa na meron silang ibibigay na pera sa akin. Ganun pa man, inintindi ko na lang na baka hirap sa buhay sina Elisa at Budoy. Kaya nila yon nagawa. Sa araw din na yon, ay ibinalot ko na ang mga uling na aking ibibenta sa palengke. Hindi kasi sapat ang kinikita ko sa panggagamot, lalo na't hindi naman palaging merong nagpapagamot sa akin. Lalo na at marami ang takot sa akin dahil sa hinala nila na isa kong aswang. Matapos kong balutin sa mga plastik ang uling, ay dinala ko na yon sa palengke. Dahil wala akong binabayarang pwesto roon, ay sa labas lang ako umupo para magbenta. Kahit naman papano, ay merong bumili sa akin kahit nabakas sa mga mata nila ang takot. Sa totoo lang, kahit ilang taon na akong pinaghihinala ang aswang, ay may mga pagkakataon pa rin na nasasaktan ako sa maling paratang sa akin. Alam ko kasi sa sarili ko na wala akong ginagawang masama at hindi ako dapat katakutan. Ganun pa man, alam ko rin na wala akong magagawa para baguhin pa ang tingin ng mga tao sa akin. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita ko si Kapitan Emong na paparating. Nasa likod niya ang 3 tanod. Nang nakita niya ako, ay huminto siya sa aking harapan. Oh, Claudio! Bakit dito ka sa labas ng palengke nagtitinda? Para namang hindi mo alam na wala akong pwesto sa loob. Oo nga pala, ane. Pero alam mo na ba, ang bagong ordinansa dito sa ating baryo, ipinagbabawal ng pagtitinda ng kahit na ano dito sa labas ng palengke. Napakatagal ko nang nagtitinda rito. Tapos ngayon nyo lang yan sinasabi sa akin.
May ilan kasing mga nagtitinda na may pwesto sa palengke na nagrereklamo sa akin. Ang sabi nila naaagawan daw sila ng suki ng mga nagtitinda dito sa labas. Abay syempre mas papaboran ko yung may mga pwesto at nagbabayad, hindi ba? Saka para maging maayos na rin itong palengke natin. Kaya sana bukas ay hindi na kita makikita dyan. Kung gusto mong magtinda, kumuha ka ng pwesto at magbayad ka. Kapitan, alam mong wala akong pambayad sa pwesto dyan sa palengke. Abay hindi ko na problema yan. Pwede ka naman magtinda sa harapan ng bahay mo Ginawa mo ba ang patakaran na yan? Para pahirapan ako, Kapitan. Nagpapatawa ka ba? Hindi lahat ng desisyon ko ay tungkol sa'yo. Hindi mo ba narinig at sinabi ko? May mga nagre-reklamo. Kaya kailangan kong umaksyon. Saka, ano naman ang mapapala ko kung papahirapan kita? Sige nga, sabihin mo nga. Dahil iniisip mo na isa akong aswang. Hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit kinakatakutan ako ng mga tao. Ikaw ang dahilan kung bakit iniisip nila na isa akong aswang. Ako ba talaga ang dahilan kung bakit ka kinakatakutan? Ikaw ang gumawa ng dahilan kung bakit iniisip kong aswang ka. Bakit, Kapitan? Sigurado ka ba na isa akong aswang? Alam ko nakita ko ng gabing yon, Claudio. Nakita kita na nakatayo sa tabi ng mga alaga kong baboy na pinatay mo. Nakita mo ba na pinatay ko ang mga baboy mo? Hindi ko nakita na pinatay mo sila. Pero alam kong ikaw ang may kagagawa nun. Sa kasimula ng paghinalaan ka ng mga tao, tumigil na rin ang pagpatay ng aswang. Bakit? Natakot ka na bang umatake kasi pinaghinalaan ka na namin? Hindi ko alam kung bakit hindi na umaatake ang aswang matapos ang gabing yun. Pero alam ko sa sarili ko, Kapitan, na hindi ako isang aswang. Ang totoo pa nga niyan, gabi-gabi akong lumalabas noon para tugisin ang aswang na sinasabi mo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo na yan? Ano ba gusto mong isipin namin? Na hindi ka aswang at isa kang bayani, ganun ba? Hindi. Total magkausap na tayo ngayon. Ang gusto kong gawin mo ay bawiin mo lahat ng kasinungalingang ipinagkalat mo tungkol sa akin. Sabihin mo sa lahat na hindi ako isang aswang. Nasa tamang pag-iisip pa ako. Kaya walang dahilan para gawin ko yung sinasabi mo. At saka, bakit naman kita susundin, Aber? Kapag ginawa ko yan, ako mapapahiya sa mga tao. Sasabihin nila na wala akong isang salita. Basta, gawin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Bukas hindi ka na pwedeng magtinda rito. Nagkakaintindihan ba tayo? Tinignan ko lang ng matalim si Kapitan Emong at hindi ako nagsalita. Nakakaloko siyang ngumisi at saka siya naglakad papasok sa palengke kasama ang mga alipores niyang tanod. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Kahit nung hindi pa iniisip ng mga tao na isa akong aswang, ay mainit na talaga ang dugo ni Kapitan Emong sa akin. Noon kasi, ay maraming tao ang naghihimok sa akin na tumakbo bilang kapitan. Yun ay dahil marami ang humahanga sa akin bilang isang mahusay na albularyo sa aming baryo. Tatakbo nga sana ako noon, pero nangyari na yung nakita ako ni Kapitan Emong sa tabi ng mga alaga niyang baboy na pinatay ng aswang. Malakas ang kutob ko na pinakalat ni Kapitan Emong na isa akong aswang upang katakutan ako ng mga tao kasi nang dahil doon ay hindi na ako tumuloy sa pagkandidato bilang kapitan. Nang maubos na ang paninda kong uling, ay nagsimula na akong maglakad pauwi sa bahay. Malungkot ako dahil yun na ang huling araw na makakapagtinda ko sa labas ng palengke. Mas maganda kasi kung doon ako nagtitinda dahil marami ng tao. Kapag kasi sa harapan ng bahay ko ako magtitinda, ay malabong maubos ang mga uling ko. Pero wala na akong magagawa dahil kailangan kong sumunod sa bagong patakaran sa aming baryo. Sigurado ako na kapag hindi ko yun sinunod,
ay may panibago na namang masamang bagay na ipapakalat si Kapitan Emong tungkol sa akin. Malapit na ako sa bahay ko nang napahinto ako sa paglalakad. Paano ay nakita ko si Elisa na galing sa aking bahay. Nasa mismong bakuran ko pa siya at nagmamadali siyang naglalakad. Patakbo kong lumapit sa kanya at nagulat siya nang sumulpot ako sa kanyang harapan. Ay! Diyos ko! Nakakagulat ka naman, Mang Claudio. Aatakihin ako sa puso ng dahil po sa inyo. Anong ginagawa mo rito, ha? At bakit nakabukas ang bintana ng bahay ko? Pinagnakawan mo ba ako? Hindi na nga kayo nagbayad kanina, tapos magnanakaw ka pa. Naku, hindi po. Nagkakamali po kayo, Mang Claudio. Hindi ko po kayo ninakawan. Kung hindi, anong ginagawa mo rito? At talagang itinaon mo pa na wala ako, ha? Dadaling ko lang po yung kalabasa. Wala po kasi kayo kaya binuksan ko na lang po yung bintana niyo para doon po ipasok yung kalabasa. Ayoko po kasing iwan dito sa labas kasi baka mamaya po may kumuhang ibang tao eh. Pasensya na po kayo kung tinakasan po namin kayo kanina ni Budoy. Nahiya lang po talaga kaming magsabi na wala po kaming pambayad. Kaya nang may naani po kaming mga kalabasa sa tanim namin, ay naisipan ko pong bigyan po kayo para yun na po ang bayad namin sa inyo. Sana po ay ayos lang po sa inyong kalabasa. Nagsasabi ka ba ng totoo? O nagsisinungaling ka lang para hindi ko isipin na kaya ka nandito ngayon ay may ginawa kang hindi maganda? Kahit pumasok pa po kayo ngayon sa bahay nyo, nandun po yung 2 kalabasa na ibinigay ko po sa inyo. O sige, naniniwala na ako sa mga sinasabi mo. Pero sa susunod, Iya, kung wala kayong pambayad kapag nagpapagamot kayo sa akin, ay magsabi lang kayo. Wala namang problema sa akin kung hindi kayo magbabayad. Dahil ang prioridad ko ay ang makatulong sa mga taong walang panggastos sa ospital. Hindi yung papaasahin niyo ako na magbabayad kayo. Tapos hindi naman pala. Pasensya na po talaga kayo, Mang Claudio. Nangangako po ako na hindi na po namin uulitin yun ni Budoy. Dapat lang na huwag niyo nang ulitin ng ganun. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa ibang tao. Panluloko ang tawag doon. O sige na, makakaalis ka na. At salamat sa mga kalabasa. Maraming salamat din po, Mang Claudio. Alis na po ako. Nag-aalangang ngumiti si Elisa. At saka siya, nagmamadaling umalis. Pagpasok ko naman sa bahay, ay doon nakita ko nga ang 2 kalabasa na malapit sa may bintana. Doon ko napatunayan na nagsasabi talaga ng totoo si Elisa. Sa edad kong 40 ay wala pa rin akong asawa. Matagal nang patay ang aking mga magulang, habang ang nag-iisa kong kapatid naman ay nakatira sa malayong lugar at may sarili ng pamilya. Kaya naman, masasabi ko na mag-isa lang ako sa buhay. Noon ay meron akong nobya, pero dahil sa maring paratang sa akin ni Kapitan Emong, ay nakipaghiwalay siya sa akin. Makalipas ang ilang buwan, ay nabalitaan ko na nagpakasal na siya sa ibang lalaki at lumipat na sa ibang lugar. May mga pagkakataon, lalo na bago ako matulog, na kini-question ko ang Diyos. Alam ko na lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay merong dahilan, pero hindi ko pa rin mapigilang tanungin ang Diyos kung bakit kailangan masira ang imahe ko sa mga tao. Wala akong natatandaan na may inargabyado kong tao sa amin o may ginawa akong masama para maranasan ko ang ganoong paghihirap. Ganun pa man, mas lalo kong pinatatag ang aking paniniwala na darating ang panahon na malalaman ko rin ang sagot kung bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng hindi magagandang nangyayari sa buhay ko. Nang sumunod na araw, pagkagising ko, ay nagtaka ko dahil may mga taong nagkakagulo sa labas. Sumilip ako sa bintana
at nakita ko ang mga taong nagkukumpulan sa harapan ng bahay na nasa tapat ng bahay ko. Maya-maya pa ay dumating si Kapitan Emong. Nagkaroon ako ng kagustuhan na malaman kung anong nangyayari. Kaya lumabas ako. Pumunta ko sa mga tao at bahagya akong napaatras nang tumingin silang lahat sa akin. May ibang tila na takot pa at lumayo. Habang ang iba naman ay parabang inuusig ako gamit ang kanilang mga mata. Nang nahawi ang mga tao, ay doon ko nakita ang bangkay ng isang matandang lalaki. Halos masuka ko sa itsura nito. Wakwak ang tiyan niya at nakalabas ang halos lahat ng kanyang lamang loob. Aswang lamang ang makakagawa ng ganitong karumal-dumal na pagpatay. Malinaw na meron na namang aswang dito sa ating lugar. Matapos yung sabihin ni Kapitan Emong, ay bigla siyang tumingin ng diretso sa akin. Matalim yun. Kahit hindi siya nagsasalita, ay ramdam ko na ako ang pinaghihinalaan niyang pumatay sa matandang lalaki. Maging ang mga taong naroon ay alam kong ganun din ang iniisip. Kaya naman, umalis na lang ako at bumalik sa bahay ko. Habang inaayos ko ang mga paninda kong uling sa harapan ng aking bahay, ay hindi pa rin nawala sa isip ko ang kalunos-lunos na pagpatay sa matandang lalaki. Naniniwala ako sa sinabi ni Kapitan Emong na aswang ang may kagagawa nun. Nabahala ako dahil alam ko na ako ang pinagbibintangan ng mga tao kahit wala naman akong ginagawang masama. Naging matumal ang benta ko sa uling. Iilan lamang ang bumili sa akin. Alam ko na mas naging mahina ang benta ko dahil iniisip nga ng mga tao na ako ang pumatay doon sa matandang lalaki. Nang papalubog na ang araw, ay nagdesisyon na akong magligpit na. Habang nagliligpit ako, ay dumating si Budoy na may dalang isang plastik ng ampalaya. Magandang hapon po, Mang Claudio. May dala po pala ako sa inyong ampalaya. O Budoy, ikaw pala yan. Para saan yan? Ang sabi po kasi ni ate, ibigay ko daw po sa inyo. Bayad pa rin ba yan sa panggagamot sa'yo? Alam mo Budoy, tama na. Okay na ako ron sa 2 kalabasang binigay ng ate mo. Tanggapin niyo na lang po to, Mang Claudio. Alam niyo po kasi, may taniman po kami ng gulay ni Ate Lise. Tapos binibenta po namin yon. Sobra lang po ito sa naani namin. Kaysa mabulok po, mas mabuti po na ibigay na lang po namin sa inyo. Ay oo nga pala. Salamat po. Kasi po, hindi na po namamagaan pa ako. Tignan niyo po oh, nakakapaglakad na po ako na maayos at nakakatakbo na rin. Mabuti naman kung ganon. Basta sa susunod, ay huwag ka nang sisipa ng punso ha. Baka sa susunod ay kung ano na ang mamaga sa'yo, sige ka. O siya sige, akin na yung ampalaya at tamang-tama dahil wala pa akong ulam. Hahaluan ko na lang ng itlog yan. Nako't napakasarap nun. Kinuha ko ang ampalaya kay Budoy. Akala ko ay aalis na siya. Pero nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Bakit hindi ka pa umaalis, Budoy? May kailangan ka pa ba? Alam mo, Iyo, hindi ka dapat nagpapaabot ng dilim sa labas. Hindi mo ba alam na pinatay ng aswang yung matandang lalaki na nakatira dyan sa bahay na nasa tapat? Alam ko na po yun. Meron lang po sana akong itatanong po sa inyo eh. Ano ba yung Budoy? Bilisan mo at marami pa akong gagawin. Totoo po ba? Na kayo po yung aswang na pumatay dun sa matandang lalaki? Ano bang klaseng tanong yan? Malamang hindi. At bakit ko naman gagawin yun? Sige nga. Unang-una, hindi ako aswang. Huwag ka nagpapaniwala sa mga naririnig mong kwento tungkol sa akin. Walang katotohanan yun.
Iyon po kasi ang sabi ng mga babaeng nag-uusap dun sa tindahan na nadaanan ko po. Umaatake na naman daw po kayo at natatakot daw po sila sa inyo. Wala akong pakialam kung matakot sila sa akin. Basta, alam ko at ng Diyos na wala akong pinapatay na tao dito dahil hindi ako ang aswang. Sige na, Budoy. Umuwi ka na. Sige po, Mang Claudio. Uwi na po ako. Patakbong lumayo si Budoy sa akin. Ipinagpatuloy ko na ang pagligpit ng aking mga panindang uling. Hindi pa rin nawala ang pagkabahala ko dahil naging mas maingay ang usap-usapan na isa kong aswang. Gusto ko sanang ipagtanggol ang aking sarili. Pero natatakot ako na baka kapag ginawa ko yun, ay isipin ng mga tao na nagsisinungaling ako. Gusto ko ring patunayan sa lahat na mali sila nang iniisip tungkol sa akin. Pero wala akong maisip na paraan kung paano ko yun gagawin. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga ako sa aking papag, ay hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali dahil may hinala ako na aatake muli ang aswang. At kapag may pinatay na naman siya, paniguradong sa akin na naman yun ibibintang ng mga tao. Hanggang sa nagdesisyon akong bumangon. Inuha ko ang aking itak at gasera. Lumabas ako ng bahay dahil plano kong tugisin ang aswang. Alam kong noon ay sinubukan kong tugisin ang aswang at hindi naging maganda ang kinalabasan. Pero sa pagkakataong yun ay sinabi ko sa sarili ko na kapag nagawa kong patayin ang aswang, ay mawawala na ang paghihinala ng mga tao sa akin. Habang naglalakad ako, ay kapansin-pansin ang katahimikan sa paligid. Walang kahit isang tao na nasa labas at alam kong epekto yun ng takot ng mga tao sa aswang. Naisip kong magtungo sa masukal na bahagi ng aming baryo. Papasok na sana ako ron nang may narinig akong yabag ng paa sa aking likuran. Lumingon ako at nasilaw ako nang sumalubong sa mukha ko ang ilaw mula sa isang flashlight. Hanggang sa nakita ko si Kapitan Emong na papalapit sa akin. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Alam kong iniisip mo. Kung ano man yan, ay nagkakamali ka. Wala pa nga ako sinasabi, pero pinagtatanggol mo na kagad ang sarili mo. Mas lalo tuloy akong nagdududa sa'yo. Hindi ko na kailangan marinig sa bibig mo kung anong tumatakbo sa utak mo. Alam mo, Claudio, kung ayaw mo lalo kang paghinalaan na aswang ka, ay tigilan mo ng paglabas-labas mo ng ganitong oras. Sinasabi ko to sa'yo dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Huwag ka ngang ipokrito, Kapitan Emong. Talaga? Nagmamalasakit ka sa akin? Matapos mong ipagkalat na ako ang aswang, kahit wala ka namang matibay na ebidensya, ay sasabihin mo sa akin ngayon na nagmamalasakit ka sa akin? Huwag mo ko niloloko, Kapitan. Ano ba talaga ginagawa mo rito sa labas, ha? Gusto kong patayin yung aswang. Gusto kong patunayan sa mga tao rito na hindi ako pumatay dun sa matandang lalaki. Nagpapatawa ka ba? Ano bang alam ng isang albularyo na katulad mo sa pagpatay sa aswang? Tama ka. Wala akong alam sa pagtugis at pagpatay sa aswang. Pero kapag ikaw ang nalagay sa sitwasyon ko, sigurado ko, Kapitan, na gagawin mo din ang lahat para lang malinis ang pangalan mo. Alam mo, kung ako sa'yo, itigil mo na ang kaibangang ginagawa mo ngayon. Umuwi ka na lang. Magpasalamat ka. Kasi ako ang nakakita sa'yo rito. Dahil kung ibang nakakita sa'yo ngayon, ay mas lalong titindi ang hinala nila na ikaw nga talaga ang aswang. Kasalanan mo kung bakit ako pinaghihinala ang aswang ng mga tao. Dahil kahinahilala ka naman talaga eh. At baka tama pa nga ako. Baka nga aswang ka talaga.
Sana nga ay aswang na lang ako. Para lapain na lang kita dyan sa kinatatayuan mo. Sandali lang. Pinagbabantaan mo ba ako? Tatandaan ko yung sinabi mo, Claudio. Ipapaalam ko sa mga tanod na kung sakaling may masamang mangyari sa akin, ay ikaw ang may kagagawan. Ngumisi si Kapitan Emong bago siya tumalikod at naglakad palayo. Labis ko namang pinagsisihan ang sinabi ko na yon. Nang dahil kasi ron ay paniguradong mas titindi na naman ang hinala ng mga tao na isa kong aswang. Pero wala na akong magagawa. Nasabi ko na ang hindi ko dapat sabihin. Naisip ko na mas kailangan kong pagtuunan ng pansin ang pagpatay sa aswang dahil yun lamang ang tanging paraan upang malinis ko ang aking pangalan. Madaling araw na nang umuwi ako sa bahay at kahit anino ng aswang ay hindi ko nakita. Kahit halos 3:00 na ng umaga ako nakatulog ay maaga pa rin akong nagising. Pagkatapos kong mag-almusal ay naisipan kong gumawa ng iba pang sandata laban sa aswang. Pumutol ako ng mga kawayan sa likod ng aking bahay at isa-isa kong nilagyan ng tulis ang dulo ng mga yon. Habang ginagawa ko yon, ay dumating ang magkapatid na sina Elisa at Budoy. May dalang isang bilao ng talong si Elisa, habang si Budoy ay isang lumang pitaka at mga plastik. Mang Claudio, baka gusto niyo pong bumili ng talong. Mura lang po. Totoo nga pala sinabi niyo, no? Nagtitinda nga talaga kayo ng gulay. Ang totoo po niyan, Mang Claudio. Halos 1 buwan pa lang po namin ginagawa to. Nalulugi na po kasi kami sa pagbibenta ng merienda. Kaya naisipan po naming gulay naman ang ibenta namin. Bakit niyo ba yung ginagawa? Nasaan ba mga magulang ninyo? Patay na po ang nanay namin. Si tatay naman po, sumama na po sa ibang babae tapos hindi na po bumalik. May naramdaman akong awa sa dalawa. Hindi ko kasi akalain na sila na lang pala ang magkasama sa buhay. O sige, bigyan niyo nga ako ng 4 na piraso ng talong. Magkano ba yun? 20 pesos lang po para sa inyo. Ipinatong ni Elisa ang bilao sa sirang lamesa sa tabi ng aking bahay. Naglagay siya ng talong sa plastik at iniabot niya yun sa akin. Humugot naman ako ng 20 pesos sa aking bulsa at ibinayad ko yung kay Elisa. Ipinagpag ni Elisa ang 20 pesos sa mga talong. Kayo po ang buwan naman namin. Kaya sana, swertihin po kami at maubos tong paninda namin. Ay oo nga pala, Mang Claudio. Salamat po pala kasi napagaling niyo po kaagad si Budoy. Ang bilis pong nawala ng pamamaga ng paa niya. Walang anuman yun. Ano po palang gagawin niyo dyan sa mga kawayan, Mang Claudio? Gagawa po ba kayo ng bakod? Bakit niyo po nilalagyan ng patulis yung mga yan? Ito ba? Para to sa aswang. Gagamitin ko siyang data. Ibig po sabihin, ay lalabanan niyo po yung aswang? Ganun na nga, Budoy. Yung kasi ang naisip kong paraan para mapatunayan ko sa lahat ng tao dito na hindi ako ang aswang. Napansin ko ang makahulugang tinginan ni na Elisa at Budoy na para bang meron silang gustong sabihin pero hindi nila masabi. Bakit ganyan kayo magtinginan na dalawa? Anong meron? Bakit? Naniniwala ba kayo na isa akong aswang? Ay hindi po. Pero tong si Budoy, naniniwala po siya noon. Pero nung ginamot niyo po siya, hindi na po siya naniniwala. Kaya nga po, sa tingin ko po, wala pong aswang na kasimbait po ninyo, Mang Claudio. Yun nga lang po. Hindi pa rin po tumitigil ang mga tao na pag-usapan po kayo, Mang Claudio. Gaya na lamang po kanina, habang papunta po kami rito. Bakit? Ano nangyari habang papunta kayo rito? Narinig po kasi namin yung pinag-uusapan ng mga tao sa harapan ng isang tindahan. Ang sabi po nila, ay pinagbantaan niyo raw po si Kapitan Emong kagabi.
Sabi niya raw po kay Kapitan na kung aswang ka, ay papatayin niya siya. Pambihira. Tinutuo nga niya ang sinabi niya sa akin kagabi. Ibig po't sabihin, totoong pinagbantaan niyo po si Kapitan? Oo, ay hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi ko siya pinagbantaan. Ang sabi ko lang ay kung aswang ako. Pwede ko na siyang patayin agad-agad kagabi. Pero hindi naman ako aswang, kaya hindi yun mangyayari. Napuno na kasi ako sa kanya, kaya nasabi ko yun. Hanggang ngayon kasi, ay pinagdidiinan pa rin niya na isa talaga akong aswang. Kahit alam naman niya sa kanyang sarili na wala yung katotohanan. Huwag po kayo mag-alala, Mang Claudio. Basta kami po ni ate, hindi po kami naniniwalang aswang po kayo. Maraming salamat sa iyo, Budoy. Napakalaking bagay para sa akin na marinig ang mga salitang yan. Sige po, aalis na po kami ni Budoy. Kailangan pa po kasi namin mapaubos tong paninda namin. O siya, sige, mag-iingat kayo ha. At huwag kayo magpapagabi sa daan. At sana po, magtagumpay po kayo na patayin po yung aswang para malaman po ng mga tao dito sa atin na babait po talaga kayo. Sige po, Mang Claudio, alis na po kami. Hindi ko napigilang mapangiti sa sinabing yun ni Budoy. Kahit wala na sila sa harapan ko, ay hindi pa rin nawala ang aking ngiti. Bahagya pa akong naluwa dahil hindi ko na maalala kung kailan ako ngumiti ng ganun. Noon lang ulit gumaan ang aking pakiramdam. Doon ko napatunayan na napakahalaga na merong kahit kakaunting taong naniniwala sa iyo. At nang dahil sa magkapatid na yon, ay mas lalong lumakas ang aking loob na patunayan sa lahat na wala silang dahilan para katakutan ako. Nang mga sumunod na gabi ay nagpatuloy ako sa pagroronda sa aming lugar. Patuloy akong umasa na magkakaharap kami ng aswang at nangako ako sa sarili ko na kapag nangyari yon ay hindi ko sasayangin ang pagkakataon na patayin siya. Hanggang isang umaga, may natagpuan na namang patay na tao sa aming baryo. Nasa kasukalan ang bangkay ng isang lalaki na ang edad ay nasa 30. Gaya ng matandang lalaki ay wakwak din ang kanyang tiyan. Mas lalo akong kinabahan sa pagkakataong yon. Alam ko kasi na ako na naman ang paghihinalaan ng mga tao. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na wala akong kinalaman, ay hindi ko pa rin mapigilan ang kabahan. Isang umaga, habang abala ko sa pagbabalot ng uling, ay dumating si Kapitan Emong. Seryoso ang kanyang muka. Nagkunwari kung hindi ko siya nakita at patuloy lang ako sa aking ginagawa. Siguro naman ay nabalitaan mo na yung bagong biktima ng aswang. Alam mo bang meron siyang asawa at bagong silang nasanggol? At bakit mo naman sinasabi sa akin yan, Kapitan? Gusto mo ba akong makonsensya sa isang bagay na wala naman akong kinalaman? Wala nga ba, Claudio? Bakit kasi hindi ka nalang umamin na isa kang aswang? Alam mo bang pwede kitang idemanda sa mga maling paratang mo sa akin, ha? Alam mo rin ba na pwede kitang ipakulong sa pagpatay mo ng mga tao dito sa nasasakupan ko? Bakit kung makapagsalita ka, ay parang sigurado ka na isa nga akong aswang? Baka nakakalimutan mo na sa lugar na ito, dito ako lumaki. Hindi ba? Dapat ay alam mo yun. Napakatagal mo na rito, tapos pinagbibintangan mo ko na isa akong aswang? Dito ka nga lumaki, pero hindi talaga kayo taga rito. Wala kaming alam kung bakit kayo umalis sa lugar kung saan kayo dating nakatira ng pamilya mo. Siguro, nalaman nilang aswang kayo, kaya naghanap kayo ng ibang lugar na mapagtataguan. Sana ay pinag-iisipan mo munang lumalabas sa bibig mo, Emong. Alam mo, bakit hindi ka magtrabaho bilang isang manunulat? Napakagaling mo kasing gumawa ng kwento. Saka wala ka nang dapat na ipag-alala. Kasi hindi na ako tatakbo bilang kapitan. Tumigil ka na sa paninira sa akin. Hindi paninira ang ginagawa ko sa'yo. Ito ay parte ng pagprotekta ko sa mga tao bilang ako ang kapitan sa lugar na ito. Kaya kung ako sa'yo, Claudio, kung ikaw nga talaga ang aswang,
ay umamin ka na at pagbayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Wala akong aaminin dahil hindi totoo ang binibintang niyo sa akin. Hindi ako aswang. Kung ayaw mong umamin, mas makabubuting umalis ka na lang sa lugar na to. Total, hindi ka naman na napapakinabangan dito eh. Dahil iilan na lang ang nagpapagamot sa'yo. Isa pa, maraming ibang albularyo sa ibang lugar. Pwedeng sa kanila magpagamot ang mga tao rito. Yan ang hindi ko gagawin. Dahil kapag umalis ako rito, ay parang inamin ko na rin na tama ang binibintang niyo sa akin. Umalis ka na, Emong. At bago ka umalis, itong isaksak mo sa kokote mo. Mapapatunayan ko rin sa lahat na hindi ako ang aswang. At kapag nangyari yon, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin. Hindi yun mangyayari. Magpasalamat ka nga at mabait pa kami sa'yo. At hindi ka namin pwersahang pinapaalis dito. Kaya kung ako sa'yo, Claudio, huwag mo nang hintaying mapuno ang mga tao sa'yo. Dahil kapag nangyari yun, ay kami na ang mismong magtataboy sa'yo paalis. Matapos yung sabihin ni Kapitan Emong, ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Napakabilis ng kabog ng dibdib ko dahil sa matinding tensyon sa naging sagutan namin ni Kapitan Emong. Alam ko na walang silbi kahit na anong sabihin ko sa kanya dahil nakatatak na sa utak niya na ako ang aswang. Pero hindi ako titigil hanggang sa malinis ko ang pangalan ko. Nangako ako sa aking sarili na patutunayan ko sa lahat na mali sila ng iniisip nila tungkol sa akin. Makalipas ang ilang araw, ay napansin ko na wala nang bumibili sa akin ng uling. Wala na ring nagpapagamot sa akin. Alam ko na epekto yon ng pagpapakalat ni Kapitan Emong na pinagbantaan ko ang buhay niya. Sigurado ko na dahil doon ay mas lalong natakot ang mga tao sa akin. Para maibenta ko naman ang aking mga uling, ay kinailangan ko pang ilako ang mga yon sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Nakakapagod yon dahil kailangan kong maglakad na malayo at tiisin ang matinding sikat ng araw. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong gawin yon dahil kung hindi ay wala akong perang kikitain at magugutom ako. Isang umaga, maaga ako nagising. Agad akong kumain ng almusal at pagkatapos ay umalis na ako ng bahay para magbenta ng uling. Nang napadaan ako sa plaza, ay nagtaka ako dahil napakaraming tao ang naroon. Nakita ko si Kapitan Emong sa unahan. Hindi nagtagal ay lumapit sa akin sina Elisa at Budoy. Saan po ang punta niyo, Mang Claudio? Sa kabilang baryo. Magbebenta ako ng uling. Ha? Bakit doon po kayo magbibenta? Wala na kasing bumibili sa akin dito sa atin eh. Ano palang meron? Bakit ang daming tao rito sa plaza? Hindi po ba nakarating sa inyo, Mang Claudio? Kahapon po, may mga tahan po na nagbabahay-bahay. Sinabi po nila na kailangan magpunta lahat dito kasi merong importanteng sasabihin si Kapitan Emong. Hindi na nakapagtataka kung bakit di nila ako sinabihan. Malamang, inutos ni Emong na wag akong sabihan na merong pagpupulo ngayon. Tungkol daw saan ang sasabihin niya. Ang pagkakaalam po namin ay tungkol po sa solusyon kung paano po mahuhuli yung aswang. Gusto po naming malaman ni Budoy kung ano yung paraan na sinasabi niya. Kaya po kami nandito. Napaisip ako kung anong paraan ang sasabihin ni Kapitan Emong. Kaya kahit may gagawin pa ako, ay hindi na muna ako umalis doon. Tumayo ako katabi sina Elisa at Budoy habang hinihintay kong magsalita si Kapitan Emong. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magsalita si Kapitan Emong. Baka sa mukha niya ang kumpiyansa na para bang ang sasabihin niya ay ang talagang solusyon upang matapos na ang problema namin sa aswang. Hindi ko na kayo babatiin na magandang umaga. Dahil alam kong hindi maganda ang umaga nating lahat. At alam nyo ang dahilan.
At yun ay dahil sa aswang na nagbibigay ng takot sa ating lahat. Hindi na biro na 2 tao na ang naging biktima ng aswang na yon. Nagro-ronda naman ako at ang mga tanod gabi-gabi. Pero hindi pa rin yun sapat. Kailangan na nating humingi ng tulong sa isang taong may higit na kaalaman pagdating sa pagpatay sa aswang. Kaya naisipan kong hingi ng tulong ng isang mahusay at kilalang manunugis. Kaya ngayon, ipinapakilala ko sa inyong lahat, si Edwin. Nagpalakpakan ng mga tao nang tumabi kay Kapitan Emong ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. Sa tansya ko ay nasa 30 taong gulang na siya. Matikas ang tindig niya at palaging nakataas ang noo. Nakarating kay Edwin na merong sumasalakay na aswang dito sa ating lugar. Kaya siya nagpunta rito. Siya ang tutugis at papatay sa aswang na kinatatakutan nating lahat. Ngunit gusto kong ipaalala sa inyo na hindi libre ang kanyang serbisyo. Kailangan nating mag-ambagan para meron tayong pambayad kay Edwin. Wala kayong dapat na ipag-alala dahil hindi magiging masakit sa bulsa ang sisingilin ko sa inyo kada pamilya. Simula bukas ng umaga ay magbabahay-bahay ang mga tanod natin para kunin ang inyong kontribusyon sa ibabayad dati kay Edwin. Alam kong may iba sa inyo na nagtatanong kung bakit kailangan bayaran si Edwin. Tandaan natin, hindi po birong tumugis ng isang aswang. Buhay ni Edwin ang nakasalalay dito. Kaya dapat lang na makatanggap siya ng kapalit o bayad. Huwag kayong mag-alala dahil sisiguraduhin ko na may magandang mapupunta ng perang ibabayad niyo sa akin. Bigyan niyo lang ako ng sapat na panahon at mapapatay ko rin ang aswang na sumasalakay dito sa inyong lugar. Muling nagpalakpakan ang mga tao habang ako ay hati ang nararamdaman ng sandaling yon. Alam kong hindi biro ang makipaglaban sa mga aswang, pero hindi ko maintindihan kung bakit mabigat ang pakiramdam ko kay Edwin. Wala akong tiwala sa hilatsya ng kanyang pagmumuka. Maya-maya pa ay nagsimula ng umalis ang mga tao. Ate, mabuti na lang at may manunugis na tutulong sa atin. Kaya nga, Budoy. Pero kailangan naman nating magbayad. Kahit 20 o 10 piso kada pamilya ang sisingilin nila sa atin, masakit pa rin yun sa bulsa sa mga kagaya nating isang kahig at isang tuka. Sa bagay, isang tali na rin ng sitaw yung 10 piso. Ikaw, Mang Claudio, ano pong masasabi niyo sa mga sinabi ni Kapitan Emong? Siguro nga ay mabuting humingi na siya ng tulong sa isang taong may totoong kaalaman sa pagtugis at pakikipaglaban sa aswang. Kaysa umasa tayo sa mga tanod na hindi naman sinanay sa ganong gawain. Baka sila pa ang mapatay ng aswang, imbis na ang aswang ang dapat na mamatay. Napahinto ako sa pagsasalita nang makita ko si Kapitan Emong na papalapit sa akin. Kasama niya ang manunugis na si Edwin. Naisipan kong umalis na dahil ayokong masira ang araw ko dahil sa sasabihin ni Kapitan Emong. Pero binilisan niya ang paglapit kaya hindi muna ako nakaalis. Oh, nandito ka pala, Claudio. Mabuti naman at narinig mo mga sinabi ko kanina. Oo nga pala, ito si Edwin, isang mahusay na manunugis ng aswang. Edwin, siya naman si Claudio. Siya ang albularyo dito sa amin. Hindi mo na siya kailangan pang ipakilala sa akin dahil ipinakilala mo na siya sa lahat kanina. Ano ka ba? Gusto ko lang na makilala mo siya ng personal. Anong masasabi mo sa solusyon na naisip ko? Hindi ba't napakaganda? Tatanungin mo ko, tapos ikaw rin naman pala ang sasagot sa tanong mo. Kung sa tingin mo ay maganda ang ideya mo, edi pagpatuloy mo. Maganda yan. Bakit ba parang labas sa ilong ang lahat at sinasabi mo sa akin? Ayaw mo ba na meron ng manunugis na tutulong sa atin dito? Pwede ba, Emong? Alam ko kung bakit mo ko kinakausap ngayon. Para sa kaalaman mo, wala akong dapat katakutan kung merong manunugis na tutulong sa atin. Mas maganda nga yun eh.
Para kapag napatay niya na ang aswang, ay malalaman yung lahat na hindi ako ang aswang dito sa lugar natin. Sandali. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Kapitan, sa sinabi ni Claudio? Pinaghihinalaan niyo na isang aswang? Sasagutin ko ang tanong mo sa bahay ko. Hindi maganda na pag-usapan natin si Claudio habang nandyan siya sa harapan natin. Tara na, Edwin. At nagpaluto ko na masarap na almusal sa bahay. Matalim ang mga mata na sinundan ko ng tingin ang papalayong sila Kapitan Emong at Edwin. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao. Kung hindi lang masama na manuntok ng kapitan, ay kanina pa sana dumugo ang nguso ni Kapitan Emong. Talaga palang ang yabang ni Kapitan Emong, no? Akala mo kung sino siyang magsalita. Dapat po, pinatulan niyo na po siya eh. Ano ka ba, Budoy? Napakabata mo pa tapos ganyan ka na akong magsalita. Saka hindi maganda na makipag-away si Mang Claudio kay Kapitan. Tama ang kapatid mo, Budoy. Magsasayang lang ako ng pagod kapag pinatulan ko si Emong. Ate, hindi ko naman sinabing makipagsuntukan si Mang Claudio kay Kapitan eh. Ang ibig ko sabihin ay dapat sinagot niya yung mga sinabi ni Kapitan sa kanya. Wala na rin kwenta kung gagawin ko yan. Dahil ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ako ang aswang. Pero ayaw niya maniwala. Pagod na ako magpaliwanag ng magpaliwanag. Ang tanging gusto ko na lang na mangyari ay ang magtagumpay si Edwin na papatay yung aswang na yon. Nang sa ganun, malaman na ng mga tao rito na hindi ako ang dapat nilang katakutan. Nang sandaling yon, ay napagtanto ko ang magandang epekto ng pagdating ni Edwin sa aming baryo. Naisip ko na baka siya na ang hinihintay ko para tuluyan ng malinis ang aking pangalan. Simula noon ay naging matunog na ang pangalan ni Edwin sa aming lugar. Marami ang natuwa sa kanyang pagdating. May mga nabuhayan ng pag-asa dahil sa kanya. Lahat ay iniisip na si Edwin ang magbibigay ng tuldok sa takot na nararanasan naming lahat. Hindi ko na rin kailangang lumabas tuwing gabi para tugisin ang aswang dahil alam kong si Edwin na ang gumagawa nun. Gabi-gabi, bago ako matulog, ay isinasama ko sa aking panalangin ang tagumpay ni Edwin. Isang hapon, pag-uwi ko sa aking bahay, ay nagtaka ko nang naabutan ko si Edwin na nakaupo sa labas ng aking bahay. Pagkakita niya sa akin ay ngumiti siya. Sa kabila ng maaliwalas niyang muka at magandang rason kung bakit siya nasa aming lugar, ay hindi ko maintindihan kung bakit mabigat pa rin ang loob ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Gusto lang kitang makausap. Alam ko na yan. Malamang ay sinabi na sa'yo ni Emong na isa akong aswang. At sigurado ako na naniniwala ka naman sa mga sinabi niya. Tama ba ako? Sa totoo lang, hindi ako ang klase ng tao na nanguhusga kagad ng aking kapwa. Kung walang matibay na ebidensya, hindi ako maniniwala na isa kang aswang. Maraming salamat naman kung ganon. Pero ano ba ang dahilan at nandito ka? Gusto ko lang makita ang totoong pinaghihinalaan na aswang sa baryong ito. Ngayon nakita mo na ako. Ano sa tingin mo? Isa ba akong aswang? Wala akong kakayahan na malaman kung aswang ang isang tao o hindi. Kaya hindi ko masasagot ang tanong mo. Wala akong ganong kakayahan dahil wala akong ginagamit na agimat o anting-anting. Ang tanging alam ko lang ay ang makipaglaban at pumatay ng aswang. Naiintindihan ko, Edwin. Pero sana ay magtagumpay ka sa pagpatay sa aswang na yon. Kapag nagawa mo kasi yon, ay malalaman ng mga tao rito na hindi ako ang aswang at malilinis ng tuluyan ang pangalan ko. Huwag ka mag-alala dahil yun naman talaga ang gagawin ko eh. At yun ang dahilan ko kung bakit ako nandito. Pero gaya na sinabi ko kanina, wala akong kakayahan na malaman kung isang aswang o hindi ang isang tao. Kaya hindi ako sigurado kung nagsasabi ka ba talaga ng totoo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw sa'yo, Mang Claudio?
Hindi ko alam kung isa kang kalaban o kakampi. Pinuntahan talaga kita para sabihin sa'yo na kung ikaw ang aswang, ay mag-iingat ka sa akin. Pero kung hindi naman, wala kang dapat na ikatakot. Hindi ako natatakot sa pagdating mo rito. Ang totoo nga niyan ay masaya pa ako. Na sa wakas, ay meron na manunugis na tutulong sa amin. At gabi-gabi kong ipinagdadasal na sana ay magtagumpay ka. Maraming salamat. Yun lang naman ang dahilan kung bakit kita pinuntahan dito. Gusto lang kitang bigyan ng paalala. Uulitin ko, kung hindi ikaw ang aswang, wala kang dapat na ikatakot. Matapos yun, ay umalis na si Edwin. Kahit nakausap ko na siya at alam kong maganda ang hangarin niya kung bakit siya nasa lugar namin, ay hindi pa rin nawala ang pakiramdam ko na parang meron siyang tinatago. Kinagabihan, sa hindi malamang dahilan, ay hindi ko magawang makatulog. Kahit na anong gawin kong pwesto sa pagkakahiga sa aking papag, ay nananatiling dilat ang aking mga mata. Hanggang sa bigla kong kinabahan na para bang may hindi magandang mangyayari. Bumangon ako at nagdesisyon akong lumabas habang dala ang aking itak. Naisip ko na wala naman sigurong masama kung tutulungan ko si Edwin na tugisin yung aswang. Baka kaya rin hindi ako makatulog ay dahil alam kong maaaring umatake ang aswang sa kung sino man. May kakaibang dalang kilabot sa akin ang gabing yon. Panay ang lingon ko sa likod dahil pakiramdam ko na mayroong sumusunod sa akin. Pero sa tuwing lumilingon ako ay wala naman akong nakikitang kahina-hinala. Hanggang sa may narinig akong malakas na sigaw ng isang bata na humihingi ng tulong. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang boses ng batang yon. Walang iba kundi si Budoy. Dahil alam ko kung saan sila nakatira ni Elisa, ay mabilis akong tumakbo papunta sa bahay nila. Nakabukas ang pinto ng kubo ni Budoy. Mula sa loob ay dinig ko ang pagsigaw ni Budoy. Nang pumasok ako roon, ay nagimbal ako sa akin nakita. Nasa isang sulok si Budoy habang umiiyak. Si Elisa naman ay nakahiga sa sahig at nasa ibabaw niya ang aswang. Nakabaon ang matutulis na ngipin ng aswang sa braso ni Elisa. Walang pagdadalawang isip na sinugod ko ang aswang, pero bago ko pa siya mataga gamit ang itak, ay mabilis siyang tumayo. Malakas niya akong itinulak at nang natumba ko, ay tumakbo siya palabas ng bahay. Dahil sugatan si Elisa, ay mas inuna ko siya kesa habulin ng aswang. Lalapitan ko sana si Elisa, pero biglang dumating si Edwin at Kapitan Emong. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang aswang! Hindi ka na naawa sa dalawang yan at talagang bibiktimahin mo pa sila! Ano ba sinasabi mo? Hindi ako ang aswang! Hindi mo kami maluloko. Narinig namin ang pagsigaw ni Budoy rito at pagdating namin ay nandito ka. Malamang nagbagong anyo ka kagad. Pero hindi mo kami malilinlang. Edwin, sige na! Hulihin mo ang aswang na yan! Sandali lang po. Hindi po si Mang Claudio ang aswang. Oo nga po. Tumakas po yung totoong aswang. Kung hindi po dumating si Mang Claudio, baka patay na po kami ng kapatid ko. Sa tingin ko, may kakayahan si Claudio na lasunin ang isip ng mga tao. Hindi yan totoo. Talagang dinidiin niyo ako sa isang bagay na hindi naman totoo. Manahimik ka na lang. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko nung nakausap kita. Ang dapat sa mga salot na aswang na kagaya mo ay pinapatay. Hindi. Huwag mo muna siyang papatayin. Ang gusto ko ay hulihin mo siya ng buhay. Kailangan makita ng mga tao kung sino ang aswang. Mga walang hiya kayo. Pinagkakaisahan niyo ako. Biglang sumugod si Edwin sa akin. Hahawakan niya sana ako, pero dahil sa kagustuhan kong pigilan ang balak nila sa akin, ay iwinasiwas ko ang aking itak. Nagawa kong sugatan ng mababaw ang kamay ni Edwin.
Maging ako ay nagulat sa aking nagawa. Ngayon mo sabihin hindi ka aswang. Kitang-kita ko na sinaktan mo si Edwin. Hindi ko yung sinasadya. Talagang nagagawa mo pa magdahilan, hayop ka. Huliin mo ang aswang na yan, Edwin. Huwag mong hahayaan na makatakas siya. Nang dahil sa labis kong pagkagulat, ay hindi ko na nagawang makalaban. Nang malakas na inihampas ni Edwin ang puluhan ng itak sa aking ulo. Agad na nagdilim ang aking paningin at nakaramdam ako ng labis na panghihina. Bago tuluyang mawala ang aking malay, ay narinig ko ang pagsigaw ni na Elisa at Budoy na hindi ako ang aswang. Nang nagising ako, ay patayo akong nakatali sa puno sa gilid ng plaza. Nakakasilaw ang sikat ng araw ng umagang yon. Napakaraming tao ang nasa aking harapan. At isa na roon, sina Kapitan Emong at Edwin. Bakas sa mukha ng mga tao ang labis na galit. Nang nakita nilang gising na ako, ay sumigaw ang mga tao at ang gusto nila ay patay na ako. Teka muna, huminahon muna kayo. Alam ko na lahat kayo ay galit na galit. Pero mga kasama, huwag kayo magpadala sa inyong emosyon. Kagabi ay naaktuhan namin ni Edwin si Claudio na inaatake magkapatid na Elisa at Budoy sa bahay nila. Kung hindi kami dumating, malamang ay 2 bangkay ang matatagpuan natin ngayong umaga. Sinungaling ka. Hindi yan totoo. Pakawalan mo ko rito, hayop ka. Nasa sina Elisa at Budoy. Sila makapagpapatunay na hindi ako ang aswang. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi ni Claudio. Desperado na siya sa pagkakataong ito. Kaya lahat ng kasinungalingan na gagawin niya para lamang iligtas ang kanyang buhay. Pero dahil meron na tayong matibay na ebidensya na siya nga ang aswang, ay hindi na natin siya dapat panghayaan na makalaya. Alam kong gusto niyo siyang patayin. Pero mga kasama, pag ginawa natin yon, ay tatapusin lang natin ang kanyang paghihirap. Mas maganda na hayaan natin siya nakatali dyan hanggang sa siya ay mamatay nang dahil sa gutom at uhaw. Yun ang kaparusahang nararapat para sa kagaya niyang isang halimaw. Hayop ka, Emong. 2 beses mo na itong ginawa sa akin. 2 beses mo na akong pinagdiinan sa bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Talaga bang napakalaki ng galit mo sa akin? Ano bang kasalanan na nagawa ko sa'yo? Sabihin mo, para maintindihan ko kung bakit mo ito ginagawa sa akin. Hindi ka lang sa akin may kasalanan, kundi sa buong baryo ito. At higit kang may kasalanan sa pamilya ng mga taong pinatay mo. At bilang kapitan ng baryong ito, kailangan ko lamang protekta ng aking nasasakupan. Sa madaling salita, trabaho lang, walang personalan. Wala akong pinapatay na tao. At sa sinabi mong yan, malinaw na pinag-iinitan mo ko. Dahil ang totoo, gusto mong pabanguin ang pangalan mo sa lahat ng tao. Sa bagay malapit ng eleksyon, kailangan makita ng mga tao na may ginagawa kang hayop ka para sa kanila. Gaya ng aking sinabi, huwag niyong papakinggan ang lahat na sinasabi ni Claudio. Pero kung meron tayong dapat pasalamatan ay walang iba kundi si Edwin. Naging matagumpay ang pagtugis niya sa aswang. Nang dahil sa kanya, ay mamumuhay na tayo ngayon ng tahimik at payapa. Kaya Edwin, bilang ganti, ay maaari ka manatili pa rito sa aming baryo. Huwag kang mag-alala dahil kami ang bahala sa lahat ng mga kailangan mo. Maraming salamat, Kapitan. Isang karangalan para sa akin na natulungan ko kayong lahat. Umiim ang bagang ko. Mas pinili kong manahimik na lang dahil napagtanto ko na kahit na anong sabihin ko ay hindi nila ako papaniwalaan. Nang sandaling yon ay alam ko na wala na akong ibang kakapitan kundi ang Panginoong Diyos na lamang. Matiim akong nagdasala na sana ay magkaroon ng himala at magawa ko pa ring
linisin ang aking pangalan sa lahat ng taong nasa aking harapan. Nang umalis na sina Kapitan Emong at Edwin, ay may ilang tao ang nanatili sa plaza. Pinagbabato ko ng mga tao at wala akong nagawa para protektahan ang aking sarili. Hinayaan ko lang sila dahil alam ko na nabubulag sila ng kanilang galit at takot. Biktima lang sila ng kasinungalingan ni Kapitan Emong. Mula sa hindi kalayuan ay nakita ko sina Elisa at Budoy. Pareha silang umiiyak at bakas sa mukha nila ang labis na awa para sa akin. Maglalakad sana sila palapit sa akin at alam ko na tutulungan nila ako. Marahan akong umiling para iparating sa kanila na wag nila yung gagawin. Sigurado kasi ako na kung tutulungan nila ako ay malaki ang posibilidad na pati sila ay pag-initan ng mga tao. Nakuha naman nila ang ibig kong sabihin, kaya hindi na nila tinuloy ang paglapit sa akin. At para hindi na nila makita ang pananakit ng mga tao sa akin, ay umalis na lang sila sa plaza. Buong maghapon akong nakatali sa puno. Paminsan-minsan ay may mga taong dumarating para tignan ako. Lahat sila ay galit sa akin. Kahit may ilan na nagpunta para makita ko, ay masakit pa rin para sa akin ang nang uusig nilang mga tingin sa akin. Pagsapit ng hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw, ay nanghihina na ako ng gusto. Yun ay dahil sa gutom at uhaw. Dagdag pa na kanina pa ako nakatayo at hindi makagalaw. Ngunit laking gulat ko nang biglang dumating sina Elisa at Budoy. May dala silang tinapay at isang baso ng tubig. Anong ginagawa niyo rito? Papakainin ka po namin. Alam po kasi namin na kanina pa po kayo hindi kumakain. Umalis na kayo dito, Budoy. Baka kapag may nakakita sa inyo, ay kung ano pa ang isipin nila. Ayos lang po, Mang Claudio. Ang kailangan po ay makakain kayo. Huwag po kayong mag-alala kasi kakausapin po namin si Kapitan. Sasabihin namin sa kanya na hindi po kayo ang aswang. Dahil ang totoo ay iniligtas niyo pa nga po kami. Huwag niyo nang gawin yan. Dahil baka mapahamak lamang kayo. Magsasayang lang kayo ng oras. Dahil hindi niya kayo paniniwalaan. Wala siyang ibang gusto, kundi ang patuloy na isipin ng lahat na isa akong aswang. Pero kumain na po muna kayo, Mang Claudio. Hindi po kayo pwedeng mamatay. Tinulungan niyo po kami kagabi, kaya tutulungan din po namin kayo ngayon. Sige, tatanggapin ko ang tulong niyo kasi nagugutom at nauuhaw na talaga ako. Pero bilisan natin at baka mamaya niyan may makakita sa inyo rito. Pinainom na muna ako ni Elisa ng tubig. Matapos yun, ay pinakain nila ako ng tinapay. Kahit paano, alam kong meron pang pag-asa na malalampasan ko ang pinagdadaanan ko na yon. Lalo na't may 2 tao na naniniwala sa akin. Nagulat kami nang biglang dumating si Kapitan Emong. Kinuha niya ang natitirang tinapay at ang baso. Itinapon niya ang mga yon sa malayo. Anong ginagawa niyo, ha? Bakit niyo tinutulungan ng aswang na yan? Hindi po aswang si Mang Claudio. Idiligtas niya po kami. Tama po ang kapatid ko, Kapitan. Hindi po aswang si Mang Claudio. Kaya hindi niyo po dapat tinatrato siya ng ganyan. Yung totoong aswang po hanggang ngayon ay malaya pa rin. At maaaring sa mga susunod na gabi ay makapangbiktima na naman siya. Mukhang totoo nga nilaso na ni Claudio ang utak niyong dalawa. Nagsasabi lang po kami ng totoo, Kapitan. At tutulungan po namin si Mang Claudio na linisin po ang pangalan niya. Sisiguraduhin namin ang kapatid ko na makakalaya siya dyan. Kami ang magsasabi sa mga tao kung ano ang totoong nangyari kagabi. Sa tingin niyo ba ay merong maniniwala sa inyong dalawa? Sino bang paniniwalaan ng mga tao? Kayo o ako? Kaya kung ayaw niyo madamay sa nangyayari ngayon, sa pesteng aswang na yan, itikom niyo mga bibig niyo. Manahimik kayo! Huwag mo silang gagalawin, Emong.
Kapag ginawa mo yan, gagawin ko ang lahat para makawala rito. At papatayin talaga kita. Yun ay kung makakawala ka pa dyan. Diyan ka na mamamatay. Yan ang nararapat na parusa para sa'yo, Claudio. Dahil sa mga kasalanan ginawa mo sa baryong to. At kayong dalawa naman, umalis na kayo. At ayoko nang makikitang lumalapit kayo rito. Dahil sa susunod na makita ko kayo rito, itatali ko rin kayong dalawa at hahayaang mamatay. Sige na, Elisan. Umalis na kayo ng kapatid mo. Huwag kayong mag-alala. Dahil may awa ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Nakita ko ang labis na awa sa mga mata ni Elisa at Budoy. Bago sila umalis, tinignan ako ni Kapitan Emong na para bang isa lang akong napakaliit na bagay. Talagang idinadamay mo pa ang Diyos, ha? Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo. Dahil siyang nakakaalam ng katotohanan. At naniniwala ko na hindi niya hahayaang manaig ang kasinungalingan. Anong kasinungalingan ba ang tinutukoy mo? Yang sinasabi mo na hindi ka isang aswang? Hindi yun isang kasinungalingan. At alam kong alam mo na nagsasabi ako ng totoo. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Siguro nga, ay dapat ko na rin sabihin sa'yo ang totoo. Total, mamamatay ka rin naman eh. Sa kahit sabihin mo sa iba itong sasabihin ko sa'yo, ay walang maniniwala sa'yo. Tama ang sinabi mo, na ginagawa ko to para makita ng mga tao na meron akong ginagawang makabuluhan sa ating baryo. Alam mo na, malapit na ang eleksyon at wala akong ideya sa kung sino makakalaban ko. Siyempre, maaalala ng mga tao na gumawa ko ng paraan para matapos na ang problema ng lugar na to sa aswang. Kaya sigurado ko na ako ang iboboto nila. Walang hiya kang demonyo ka. Tapos akong ididiin mo para lamang sa hangarin mong muling manalo sa susunod na eleksyon. Ganun na nga. Sa kamalay ko ba kung aswang ka nga talaga, di ba? Maganda na rin kasing isipin ng mga tao na ligtas na sila. Eh di lumabas din ang totoo. Hindi ka sigurado na ako ang aswang. Alam mo ba, na sa ginagawa mong ito ay mas lalo mong inilalagay sa panganib ang buhay ng mga tao. Dahil hanggang sa mga oras na to, ay malaya pa rin yung totoong aswang. Tapos magiging kampante ang mga tao dahil alam nila, ligtas na sila. Hindi na sila mag-iingat. Sabagay, sa oras na muling may maging biktima ang aswang, malalaman nila na hindi ako isang aswang. Ano bang palagay mo sa akin? Hindi nag-iisip? Meron na kagad akong solusyon kung sakaling umatake ulit yung totoong aswang. Sasabihin ko sa mga tao na dalawa pala ang aswang at may isa pang hanggang ngayon ay malaya pa rin. Madali lang naman silang mauto eh. Hindi ba? Nung sinabi ko na ikaw ang aswang, ay naniwala kagad sila sa akin. Ang galing ko, di ba? Hayop ka talaga. Ito ang tandaan mo, Emong. Babalik lahat sa'yo ng ginagawa mo kasamaan. At sana, mas doble o triple pa ang hirap na maranasan mo sa oras na sigiling ka na ng karma. Pasensya ka na. Pero hindi ako naniniwala sa karma eh. Ang alam ko lang, ginagawa ko ito para maging magandang tingin sa akin ng mga tao. Ang malas mo lang dahil ikaw ang kailangan kong gamitin para makuha ko ang gusto ko. Isang malakas at nakakalokong halakhak ang pinakawalan ni Kapitan Emong bago siya naglakad palayo. Sinundan ko siya ng matalim na tingin. Nang sandaling yon, alam ko na napakasaya ni Kapitan Emong dahil sa palagay niya ay nagtagumpay na siya sa mga gusto niyang mangyari. Pero hindi ako papayag na mamamatay ako na kasama ko ang katotohanan. Sa kabila ng aking sitwasyon ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na sa huli ay mangingibabaw pa rin ang katotohanan.
Sa mga lumipas na araw, ay mas lalo kong naramdaman ang panghihina ng aking katawan. Pero hindi ko inalis sa puso ko ang pag-asa dahil yun na lang ang meron ako. Naniniwala ako na gagawa at gagawa ng paraan ang Panginoong Diyos upang malaman ng lahat ang buong katotohanan. Patuloy pa rin ang pagpunta ng mga tao sa akin. Merong minumura ko at may ilan na binabato ko ng kung ano-ano. Lahat ng yun ay tinanggap ko kahit alam ko sa aking sarili na wala akong kasalanan. Pagsapit ng hapon ay muling dumating sina Elisa at Budoy. May dala na naman silang tinapay at tubig para sa akin. Dahil sa gutom at uhaw ko ay tinanggap ko kagad ang mga yon. Naisip ko kasi na kailangan ko pang mabuhay at hindi ako maaaring mamatay sa ganung paraan. Kailangan nyo nang umalis kagad. At baka makita na naman kayo dito ni Emong. Hindi po kami natatakot sa kanya. Saka, hindi niya po kami mapipigilan ni ate na tulungan po kayo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kung wala kayo, ay baka tuluyan na akong nawalan ng pag-asa. Alam niyo po ba na kahit sinasabi ni Kapitan na nahuli na nila ang totoong aswang, ay naniningil pa rin sila sa serbisyo ni Edwin. Kaya nga po, 50 pesos po ang sinisingin nila sa amin kada araw. Napakarami pong pamilya nakatira rito, kaya malaki po ang perang nakukuha nila sa amin. Ang sabi po ni Kapitan ay baka raw po may mga aswang pa sumasalakay dito, kaya gabi-gabi pa rin nagro-roda si Edwin. Talagang malaki ang posibilidad na may aswang pansasalakay sa mga susunod na gabi. Dahil malaya yung totoong aswang. Kaya kayong dalawa mag-iingat kayo palagi. Huwag na kayong lalabas kapag madilim na. At siguraduhin nyo na matibay ang kandado ng inyong pinto at bintana. Pero kayo po, paano po kayo rito? Nasa labas lang po kayo. Baka po bigla po kayong atakihin ng aswang. Hindi po kayo makakatakbo o makakalaban kasi nakatali po kayo. Isa pa nga yan sa pinoproblema ko eh. Lalakasan ko na lang siguro ang pagdadasal ko sa Panginoon Diyos na walang masamang mangyari sa akin. Sige na, umalis na kayo. At baka mamaya makita pa kayo uli rito ni Emong. Mapapagalitan na naman kayo nun. Nagpaalam na sa akin sina Elisa at Budoy bago sila umalis. Gustuhin ko man na manatili sila roon ng mas matagal ay hindi naman maaari. At nang ako na lang mag-isa, ay bigla kong kinabahan dahil sa aswang na maaaring umatake sa akin. Habang nakatali ako, sigurado ko na kapag nangyari yun, ay yun na ang magiging katapusan ko dahil wala akong kakayahan para ipagtanggol ang aking sarili. Pagsapit ng gabi, kahit kaya kong matulog sa kabila ng pagkakatali ko, ay mas pinili ko pa rin wag matulog. Tinalasan ko ang aking pakiramdam dahil baka biglang dumating yung aswang. Napapitlag ako nang may narinig akong kaluskos sa aking likuran hanggang sa sinundan yun ng mga yabag na papalapit sa aking kinaroroonan. Kinabahan ako. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka yun na ang aswang. Pinilit kong tignan kung ano ang nasa likuran ko. Pero dahil sa nakatali ako, ay hindi ako makalingon ng maayos. Laking gulat ko nang mula sa likuran ko ay sumulpot sina Elisa at Budoy. Diyos ko! Akala ko ay aswang na. Kayong dalawa lang pala. Pasensya na po kayo, Mang Claudio, kung sa likod niyo kami dumaan. Baka po kasi may makakita po sa amin kung doon kami dadaan sa may unahan ng plaza. Ano bang ginagawa nyo rito ng ganitong oras? Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag na kayong lalabas kapag madilim na? Mang Claudio, nag-aalala po kasi kami sa inyo. Hindi po malabong mamatay kayo kapag inatake po kayo rito ng aswang. Kaya naisip po namin ni Budoy na patakasin na lang po kayo. Ano ba naman kayo? Hindi nyo ba alam
kung gaano kadelikado yung gagawin nyo. Alam po namin, pero wag po kayo mag-alala kasi maingat po kami. Saka, kung hindi ka po makakawala rito, mamamatay ka po. Gusto niyo po ba yon? Sige na. Kung patatakasin nyo ako, bilisan nyo na. At baka meron pa makahuli sa atin. Mabilis na kumilos si Elisa. Kinuha niya mula kay Budoy ang itak. Yun ang ginamit ni Elisa para putulin ang lubid na nakatali sa aking katawan. Nang nakawala na ako, ay para akong ibong matagal nang nakakulong sa isang hawla na biglang pinalaya. Maraming salamat sa inyong dalawang magkapatid. Tatanawin kong malaking utang na loob itong pagtulong nyo sa akin. Binabalik lang po namin sa inyo ang pagliligtas niyo po sa buhay namin, Mang Claudio. Pero Mang Claudio, ano na po ang plano niyo ngayon? Ano na pong gagawin niyo? Sa totoo lang ay hindi ko pa alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ako maaaring umalis dito sa baryo natin. Magtatago lang muna ako sa gubat. Pero kailangan ko ring malaman kung ano ba talaga ang plano ni Emong. Kailangan ko nang umalis. Kayo naman, umuwi na kayo sa bahay nyo. Maraming salamat. Sige po, uuwi na po talaga kami. Talagang pinakawalan ka lang po namin. Pwede bang akin na muna ang itak nyo? Para kung sakaling atakihin ako ng aswang, ay meron akong magagamit na sandata. Sige po, ang totoo po niyan, ito po yung itak na dala nyo nung iniligtas niyo po kami. Kaya sa inyo po talaga ito eh. Kung sakali po na may bagong balita po dito sa baryo natin, ay pupuntahan na lang po namin kayo sa gubat. Mag-iingat po kayo, Mang Claudio. Nang iabot na sa akin ni Elisa ang itak, ay agad na akong umalis. Nagmamadali akong tinahak ang daan papunta sa gubat. Kahit nagmamadali ako, ay sinikap ko pa rin maging tahimik ang aking paggalaw. Butlangit naman ang pasasalamat ko sa magkapatid na sina Elisa at Budoy, at nangako ko sa akin sarili na hindi ko sasayangin ang pagtulong nila sa akin. Sa pagkakataon na yon, sisiguraduhin ko na magtatagumpay na akong linisin ang aking pangalan. Sa gubat ako, nagpalipas ng gabi. Madaling araw na nang nakatulog ako. Nang nagising ako, ay maliwanag na ang paligid. Pinuntahan ko ang isang malinis na sapa roon at doon ako uminom ng tubig. May nakita akong isang punong namumunga at ang bunga nun ang kinain ko. Pagsapit ng tanghali, ay namahinga ako sa ilalim ng isang mayabog na puno. Makalipas ang ilang oras, ay nakita ko si Elisa na papalapit sa akin. Meron siyang dalang pagkain at tubig para sa akin. Mang Claudio, salamat sa Diyos. Mabuti na lang at nahanap ko kayo kagad. Akala ko po'y mahihirapan po akong hanapin kayo. Sa lawak kasi nitong gubat eh. Sinadya ko talagang pumesto sa madali mo ko makikita. Ano na pala nangyayari ngayon sa baryo? Sigurado ko na umiikot ng puwet ni Emong dahil alam niyang nakawala ako. Yun na nga po. Galit na galit po talaga si Kapitan Emong. Sinaktan pa nga po niya yung mga tanod niya kasi sila ang sinisi niya kung bakit po kayo nakatakas. Hindi ba siya naginala na kayo nagpatakas sa akin? Sa pakiramdam ko naman po ay hindi. Pero alam niyo po ba, sa tingin ko po, ay may tinatago po si na Kapitan Emong at yung Edwin na yon. Angyaring, nakita ko po kasi silang nag-uusap sa may plaza. Tapos nung lalapit po ko, bigla silang tumigil sa pag-uusap. Hindi po ba? Kahina-hinala po yon. Sa tingin ko ay tama ka, Elisa. Kung meron man silang tinatago, ay kailangan kong malaman yon. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Elisa. Hindi kasi siya maaaring magtagal doon at baka may makakita pa sa aming dalawa. Nang mag-isa na ako, ay bumuo ako ng isang plano. Naisip ko na kailangan ko talagang malaman ang lahat-lahat. Malakas ang kutob ko
na tama si Elisa na merong hindi sinasabi sa amin sina Kapitan Emong at Edwin. Kinagabihan ay lumabas ako ng gubat dahil alam ng mga tao na nakawala ako at iniisip nila na ako ang aswang ay wala ng mga tao na nasa labas. Pumunta ako sa bahay ni Kapitan Emong. Naisipan kong halugugin ang bahay niya dahil baka may makita ko rong kasagutan sa tanong na tumatakbo sa aking utak. Inakala ko kasi na wala roon si Kapitan at nagruronda siya kasama ang mga tanod at si Edwin. Pero nang malapit na ako sa bahay ni Kapitan Emong, ay napansin kong nakabukas ang ilaw sa loob ng bahay niya. Ganun pa man, tahimik pa rin akong lumapit doon. Pumwesto ko sa tabi ng bahay niya at mula sa nakabukas na bintana ay nakita ko sina Kapitan Emong at Edwin na nagbibilang ng pera. Ano na palang gagawin natin ngayong nakatakas si Claudio? Balik tayo sa dati. Magkukunwari kang tinutugis yung aswang kahit ang totoo. Ikaw naman ang totoong aswang. Sa bagay, pabor sa atin na nakatakas si Claudio. Ibig sabihin ay may dahilan pa tayo para maningil ng pera sa mga tao, o di ba? Tama. Alam mo, Edwin, hindi ako nagsisisi na ikaw ang kinuha ko para sa trabaho ito. Sa lahat kasi ng aswang, ikaw lang yata ang mukhang pera. Walang kaalam-alam ang mga tao na gawain mo talaga ang umatake sa iba't ibang lugar. Tapos, magpapanggap ka na isang manunugis para mahututan sila ng pera. Ang galing din ang diskarte mo, ano? Kahit isa akong aswang, ay kailangan ko pa rin ng pera. Kaya ako itong ginagawa. Teka. Bago magkalimutan, akin na pala ang parte ko. Labis akong nagimbal sa mga narinig ko. Doon ko na natuklasan na magkasabwat pala sina Kapitan Emong at Edwin para gatasan ng pera ang mga tao sa baryo namin. Inabot ni Kapitan Emong ang isang bungkus ng pera kay Edwin. Binilang yun ni Edwin. Sandali lang. Bakit kulang yata to? Hindi yan kulang. Sadyang mas malaki lang talaga ang parteng kinuha ko. Aba, ako ang humaharap sa mga tao, kaya dapat lang na mas malaki yan sa akin. Teka. Hindi ako pumapayag. Dapat na mas malaki ang parte ko dahil mas mahirap ang ginagawa ko. Nagpapanggap na nga akong manunugis, tapos ako pa ang aswang na umaatake rito. Ipapaalala ko lang sa'yo, Edwin. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi ka pagkakatiwalaan ng mga tao rito. Kaya makontento ka na lang sa binibigay ko sa'yo. Kung alam ko lang, naghahamang ka sa pera. Hindi na sana ako pumayag sa gusto mong gawin ko. Hindi mo naman kailangan ng maraming pere. Aswang ka lang. Isang aswang na bayaran. Anong sinabi mo? Bakit? Nasasaktan ka ba sa sinabi ko? Totoo naman yun, di ba? Isa kang bayarang aswang. Nahindik ako. Nang isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Edwin. Naging mabalasik ang kanyang muka. Nanlilisik ang mga mata niyang pulang-pula. Humaba at tumulis ang mga kuko niya. Mabilis niyang sinunggaban si Kapitan Emong. Hinawakan ng aswang ang kanang braso ni Kapitan Emong at buong puwersa yung kinagat ng aswang. Malakas na napasigaw si Kapitan Emong at humingi siya ng saklolo. Sa kabila ng kasamaan ni Kapitan Emong, ay naisipan ko pa rin siyang tulungan. Pumasok ako sa bahay niya mula sa bintana. Nang nakita ko ni Kapitan Emong, ay nagulat siya. Claudio! Claudio, tulungan mo ako, parang awa mo na! Tulungan mo ako, aray ko! Tama na! Tama na! Alam mo, gusto sana talaga kitang tulungan eh. Pero naalala ko lahat ng narinig ko kanina. Napakawalang ya mo pala talaga. Mas ginusto mong may mga mamatay para lang sa pera. At talagang nakipagsabuatan ka pa sa aswang na yan. Huwag ka na muna magsalita dyan. Tulungan mo na muna ako. Aray! Ang braso ko baka maputol! Sa sobrang diin ng pagkakakagat ng aswang sa braso ni Kapitan Emong,
ay halos maputol na yon. Doon na ako nagdesisyon na labanan ng aswang. Malalaki ang mga akbang na lumapit ako sa aswang. Akmang tatagain ko na sana siya, pero bigla siyang lumingon sa akin at hinawakan niya ang braso kong may hawak na matalas na itak. Naramdaman ko ang lakas ng aswang. Marahang tumayo ang aswang at ngumisi siya habang nakatingin sa akin. Sa tingin mo ba ay kaya mo ko? Isa ka lang namang habak na albularyo. Tama ka. Isa lang akong albularyo. Pero tong albularyo na to, ang tatapos sa buhay mo, Diablong buwang ka! Gamit ang isa kong kamay, ay kinuha ko ang itak. Walang pagdadalawang isip na itinara ko yon sa tiyan ng aswang. Nanlaki ang mga mata niya nang dahil sa gulat. Binitiwan niya ako at napaatras siya. Hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon ang pesteng aswang na yon para mabawian ako. Paulit-ulit ko siyang pinagsasaksak sa tiyan hanggang sa ang huling saksak na ginawa ko ay sa tapat na ng kanyang puso. Pinagdiinan ko yun ng gusto hanggang sa bumaon sa kanyang likod. Matapos yun, ay bumagsak siya sa saig. Sisigok-sigok siya na parabang isang basang sisiw. Maya-maya pa ay napansin kong hindi na humihinga ang aswang, ngunit patuloy pa rin ang paglabas ng dugo sa kanyang sugat at sa bibig. Isang matibay na indikasyon na nagtagumpay na akong patayin siya. Doon ko lang napansin ang mga taong nasa labas ng bahay ni Kapitan Emong. Sigurado ko na narinig nila ang pagsigaw ni Kapitan, kaya sila naroroon. At sigurado rin ako na nakita nila ang lahat ng nangyari. Humarap ako sa mga tao at isa-isa ko silang tinignan. Siguro naman mga kasama, ay malinaw na sa inyong lahat. Hindi ako ang aswang, kundi ang nagpapanggap na manunugis na si Edwin. Inutusan ng magaling yung kapitan na si Emong na umatake rito si Edwin habang nagkukunwari siyang manunugis. At para hindi kayo maginala kay Edwin, gumawa sila ng paraan para isipin nyo na ako ang aswang at pahirapan. Mamaya ka na maglitanya dyan. Dalhin niyo muna ako sa ospital. Maawa na kayo. Ayoko pa mamatay, tulungan niyo ako. Nang tignan ko si Kapitan Emong, ay hindi ko naiwasang maawa sa kanya. Kahit ganun ang ginawa niya sa akin. Halos maputol na kasi ang braso niya at naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Nagtulong-tulong kaming dalhin si Kapitan Emong sa ospital. Pagdating namin sa ospital sa bayan, ay agad naman siyang inasikaso ng mga doktor doon. Makalipas ang ilang araw, ay dinalaw ko si Kapitan Emong sa ospital. Nalungkot ako dahil hindi na nagawang isalba ng mga doktor ang kanang braso niya at tuluyan na yung pinutol. Nandito ka ba? Para sumbatan ako, Claudio? Hindi, Emong. Nandito ako para sa isang bagay. Gusto kong humingi ka ng tawad sa lahat ng maling ginawa mo sa akin. Kahit hindi mo yan sabihin ay gagawin ko talaga yan. Alam kong mahirap para sa'yo. Napatawarin ako. Pero hihingi pa rin ako ng tawad. Patawarin mo ko, Claudio. Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa kong masama, lalong-lalo na sa'yo. Tama ka nga. Totoo nga ang karma. At itong pagkaputol ng isa kong braso, malinaw na ito ang aking karma. Pinarusahan ako ng Panginoon Diyos. Hindi ka lang sa akin may kasalanan, Emong. Dahil mas malaki ang pagkakasala mo sa mga tao sa baryo natin. Dahil umasa sila na ikaw ang magpoprotekta sa kanila.
Pero hindi ganun ang ginawa mo. Huwag ka mag-alala, Claudio. Kapag nakalabas na ako dito sa ospital, ay hihingi ako ng tawad sa mga tao sa baryo natin. Aaminin ko ang lahat sa kanila para malinis na ang pangalan mo. Susuko rin ako sa mga pulis para pagbayaran ko sa kulungan ng lahat ng mga kasalanan ko. Mas mabuti pa na nasa kulungan ako dahil hindi ko na kayang manirahan pa sa baryo natin. Matapos ng lahat ng ginawa ko, wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Matapos yung sabihin ni Kapitan Emong, ay napahagulgul na siya ng iyak. Damang-dama ko ang labis niyang pagsisisi. Yun nga lang, nakakalungkot na kung kailan huli na ang lahat, ay dun lang mapagtatanto ni Kapitan ang kanyang pagkakamali. Nang nakalabas na si Kapitan Emong sa ospital, ay tinupad niya ang pangako niya sa akin. Sa harap ng mga tao sa baryo, ay humingi siya ng tawad at inamin niya ang lahat. Sinabi niyang sinadya niya akong siraan noon dahil sa plano kong tumakbo bilang kapitan. Inamin din niya na siniraan niya akong muli sa pangalawang pagkakataon para naman ipakita sa mga tao na may ginagawa siyang maganda bilang kapitan. Pagkatapos ng lahat ng yon, kusa siyang sumuko sa mga pulis. Unti-unting nawala ang takot ng mga tao sa akin. Marami na ulit ang nagpapagamot sa akin na isang senyales na nagtitiwala na ulit sila sa akin. Hindi ko rin nakalimutan sina Elisa at Budoy na nanatili sa tabi ko nung panahon na lahat ay natatakot sa akin. Tinulungan ko sila sa abot ng aking makakaya, lalo na pagdating sa pinansyal bilang pasasalamat sa kabutihan nila. At doon ko napatunayan na walang magandang maidudulot ang masamang hangarin dahil darating at darating ang panahon na pagbabayaran mo ang ginawa mo at sisingilin ka ng nasa itaas sa paraang hindi mo inaasahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at sana ay may natutunan po kayo na aral. Ipinapakita ng kwentong ito na sa huli, ang panghuhusga at maling pagbibintang ay naging sandatang sumisira hindi lamang sa dangal ng isang taong tapat na naglilingkod at tumutulong sa kapwa, kundi pati sa kaluluwa ng mismong nanguhusga, sapagkat kadalasan ang nagbabatong puri ay siya palang may itinatagong dilim sa puso. Pinapatakbo ng pagkagahaman, ambisyon at pagnanais na magtagumpay sa maling paraan. Kahit pa ang kapalit ay ang pakikipagsabwatan sa kasamaan. Ang taong namumuhay sa kabutihan ay maaaring saktan ng paninirang puri, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman tuluyang natatakpan. Darating at darating ang panahong mabubunyag ang tunay na liwanag at ang tunay na dilim, sapagkat ang hustisya ay hindi nawawala. Ito'y tahimik lamang na naghihintay sa takdang oras ng Panginoong Diyos. Sabi nga sa Mateo Kabanata 7, talata 1 hanggang 2, huwag kayong manghusga upang kayo'y huwag ding husgahan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay kayo rin ang hahatulan, at sa panukat na inyong ginamit ay siya rin gagamitin sa inyo. Sabi rin sa Roma Kabanata 14, talata 12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos tungkol sa kanyang sarili. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala
na ang panghusga ay hindi gawain ng tao kundi ng Diyos at ang pagkagahaman ay ugat ng maraming kasamaan. Sa huli, ang tunay na paghahatol ay hindi nagmumula sa bibig ng tao kundi sa kamay ng may lalang na nakakakita ng lahat, lihim man o lantad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak. Hanggang sa muli at pagpalain nawa po tayong lahat ng Diyos na may kapal.